Abiso ng kagipitan si Maria Dalisay. Obeso at may depresyon ay nawawala matapos makipag-away sa asawa. May posibilidad siyang mapakamatay. Agad itong iulat sa staff kapag nakita. Pakiusap! Paalisin niyo ko! Ang asawa ko! Niloko niya ako sa gamot na ininom ko ng 8 taon. Dahan-dahang pinataban niya ako. Para lang dito sa barko sa malayang karagatan, para buhay na kukunan ng atay. Ang buhay ko ay para iligtas ang anak niya sa best friend ko. Mahal. Pasensya po, Enrico. Kasalanan ko po. Hindi ko po naabala ang staff na buong barko pa lang nakuha. Nagabala po ako sa usapan niyo ni Ginong Zhang. Wala yon. Ang usapan namin ni Ginong Zhang ay tapos na. Kung wala namang importante, huwag mo kong tawagan. Akin na yan. Anong sinasabi mo? Anong bagay? Alice, heto ang ebidensya. Subukan mo pang umatras. Tita, salamat po. Kung buhay pa ang anak ko sa dati kong asawa, ganito na sana siya kalaki. Kasalanan ko. Hindi ko sana siya iniwan mag-isa. Kung hindi sana siya tumungo sa ilog. Wala yon. Maraming tao rito. Mag-ingat ka. Mahal, bakit ka nag-isa rito? Ang lakas ng hangin. Baka ka magkasakit. Di ako takot. Nandito ka naman. Doktor ka, di ba? Huwag kang mapabaya. Oh, suot mo. Tara, balik na tayo. Kung buhay pa si Mama, mukha na siguro siyang ganyan. Ma, nasaan ka? Bakit matagal na kitang hinahanap pero walang balita? Miss na kita. Ate Maria, gamot mo na. Mahal? Stella, ayoko. Sa gamot na to, lalo akong tumaba. Mahal, huwag kang matakot. Ang formula nito, pinabuti ko na. Mula ngayon, hindi ka natataba. Talaga? Mahal, tis lang. Bukas, may regalo ako sa'yo. Pagkatapos, lahat ng sakit mo ay mawawala na. Mahal, may sorpresa ako sa'yo. Ma, ang tagal na. Nasaan ka na ba talaga? Mahal. Chita. Ikaw? Ayaw.
Tita, itong kwintas nyo sa inyo po? Oh, gawa namin to ng anak ko. Sayang, nalunod siya. Kasalanan ko. Kwintas, nalunod. Bagay na bagay. Hindi kaya siya ang nanay ko? Hahanapin ko ang asawa ko. Halis na ako. Ihatid na kita. Huwag na. Malapit lang siguro ang asawa ko. Kaya ko na. Benji! Enrico! Imbestigahan mo ang babaeng yun. Lahat ng impormasyon. Lalo na ang mga litrato niya noong bata pa. Bilisan mo. Ubo. Mahal, hanggang kailan pa? Araw-araw, yung baboy na si Maria Dalisay. Nandidiri ako, di na ako makakain. Baby, tis-tis lang. Pagdating sa malayang karagatan, babalatan ko ang atay niya para sa anak natin. Sino yan? Sino yan? Hello, anak. Papa? Saan kayo nagpunta ni Mama? Miss na kita. Baby, wag na. Mabalik na kami. Ana, siya at si Stella. May anak pala sila. Junjun, nandito na si Mama. Papa, kailan po ako makakalabas? Malapit na. Pagkatapos ng bukas, ang ating Junjun ay magiging tulad na ng ibang bata. Yehey! Junjun, tara, matulog na tayo ha? Ang bait. Ang best friend ko. Ang asawa ko. Nagloko pala sila sa akin. At may anak na pala silang ganito kalaki. Bukas, pagdating sa malayang karagatan, kuha na ang atay niya. Maliligtas na si Junjun. 5 taon, nagpakababa ako sa kanya. Nagpanggap na magkaibigan kami. Kadiri. Dito mga taon, natiis ka. Kundi lang dahil kay Junjun na hindi pa siya pwedeng operahan doon, matagal ko na sanang pinalayas yung matabang yan. Bakit pa ako nagpapanggap sa kanya ng ganito katagal? Napakabait mo kasi sa kanya. Akala ko, mahal mo na siya. Huwag kang mag-isip. Mabait ako sa kanya dahil para magpanggap siyang may depression at uminom ng lakasatay. Para ang atay niya ay maging pinakabagay para sa transplant. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo lahat to. Renato, wala pala akong sakit. Binigay ko ang lahat para sa'yo. Dinawa kitang direktor. At gusto ko pang ibigay sa'yo ang buong kumpanya. Pero ikaw, niloko mo lang pala ako. Para lang sa anak ninyo, ako ang buhay na atay na inihanda. Sinong nasa labas? Babalik ako. Huwag. Imatabang yon. Nilasong ko na. Natutulog na tulog. Mahal. Tayo. Matagal na nating di nakikita. Kaya pala, tuwing umiinom ako, tulog mantika. Kung di lang ako nakayanan ng gamot hanggang kamatayan, di ko malalaman. Di ba sabi mo, bigyan mo si Junjun ng kapatid? Tama na. Doon sa barko, mga tao ng kumpanya lahat. Bakit? Naglalandi tayo. Yung bastardo ni Maria, tinulak mo sa dagat. Wala akong nakitang ganito kakatakot.
Mahal, para sa'yo lahat to. Kung di ako magpapanggap, ang babaeng yun, paano niya ibibigay sa akin ang Pamilya Dalisay Corporation ng kusa? Anak! Anak ko! Mahal, Alak! Hindi ko sana dapat kainiwan mag-isa. mahal, huwag ganyan. Kung buhay pa ang anak natin, hindi rin niya gustong dahil sa kanya. Saktan mong sarili mo, 'di ba? Bulag ako. Binigay ko ang puso ko sa inyong mga hayop. Ang pagpatay sa anak ko at ang pagkatangka sa buhay ko. Magbabayad kayo ng dugo. Lagot, nag-epekto na ang gamot. Sino yan? Mahal, bakit? May mali. Pantayan mo si Junjun. Babalik ako. Nalaman niya. Mahal, masyado ka nang kinakabahan. Kung hindi ka pa rin kampante, bigyan mo na lang siya ng isa pa. Lagot! Hindi pwede. Masyadong malakas yan. Maapekto ko ng transplant bukas. Bukas, alas 8, sa Lungsod Pantalan. Magtatagal ng 5 minuto. Tapos, papasok sa Malayang Karagatan. Doon, kailangan nating agad mag-opera. Hindi na makapaghintay si Junjun. Ang galing! Sa wakas, dumarating na rin. Sa Lungsod Pantalan, bago pa man sa Malayang Karagatan, iyon ang tanging pagkakataon kong makatakas. Renato, Stella, gusto niyo kong galawin sa Malayang Karagatan. Hinding-hindi ko kayo pagbibigyan. Tara. Bakit ka nagmamadali? Total, tulog na siya. Dito na lang kaya tayo? Maghintay kayo. Bubuhain ko ang sarili ko para sa anak kong namatay. Para sa 8 taong panloloko. Magbabayad kayo ng dugo. Enrico, nalaman ko na. Siya si Maria Dalisay. 10 taon na. Nahulog sa tubig ang anak niya. Ito, ang dating litrato niya. Tama. Siya nga ang nanay ko. 10 taon na. Sa wakas, nahanap ko na siya. Kumusta na siya ngayon? Enrico, huwag kang mag-alala. Maayos lang po si Kinan Dalisay. Ang asawa niya, si Renato Ilagan, napakabait sa kanya. Mabuti. Mabuti naman. Benji, ihanda ang regalo.
Kikilalanin ko si Mama. Enrico, ganyan po kayo pupunta kay Ginandalisay. Oo nga, mabibihis lang ako. Maria, kising ka na. Halika, kain ka. Maria, baliw ka na ba? Asawa ka ang tinuturuan ko. Anong pakialam mo? Wala ka bang mahanap na lalaki? Lagi mong pinag-iinitan ng asawa ng iba. Tumahimik ka! Tama na. Maria, tama na. Para sa ikabubuti mo rin to. Ayaw mo ng lugaw? Eh di wag na. Pero ang gamot, kailangan mong inumin. Heto. May pampatulog to. Hindi ko to iinumin. Isang oras na lang. Dapat akong bumaba sa lungsod Pantalan. Kung hindi, sa malayang karagatan, mapapabayaan na lang ako kay Renato at sa kanila. Wala akong sakit. Bakit ako iinom? Ayoko! Alisin niyo yan! Maria, depresyosa ka. Kailangan mong uminom sa oras. Makinig ka na lang kay Renato. Para sa sakit mo, nag-research siya ng matagal at naghanap ng mga eksperto. Ngayon lang niya nahanap ang tamang gamot mo. Huwag mo sayangin ang effort niya. Sabi ko, ayoko! Anong ginagawa niyo? Ayoko! Ayoko! Sinampal mo ko! Ayoko! Mahal, huwag nating itago ang sakit. Kailangan nating magpagamot. Wala akong sakit. Ayoko ng gamot. Mahal, parang may mali sa kanya. Renato, anong ibig mong sabihin? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ko. Anong ginagawa mo? Mahal, para sa ikabubuti mo rin to. Depresyosa ka kasi. Paano kung tumakas ka at mapahamak ka? Paano na tayo? Mahal, bakit wala pa rin epekto ang gamot? Malapit na tayo sa malayang karagatan. Hintay pa. Malapit na sa lungsod Pantalan. Bago yan, kailangan ko makawala sa kanila. Mukhang pag di ako hinimatay, hindi sila basta-basta aalis. Kung ganun, nahihilo ako. Mahal, matulog ka na. Pagbising mo, makakasama mo na ang bastardo mo. Magkasama na kayo. Malapit na tayo sa malayang karagatan. Maghanda na tayo sa operasyon. Sige. Matagal na nating hinihintay. Ang anak natin, sa wakas, mabubuhay na siyang normal. Kayo sa mga pasahero, kalahating oras na lang, sa lungsod Bantalan na. Maghanda na ang mga pasaherong bababa. Hindi ako pwedeng matulog. Hindi ako bibitaw dito. Kailangan ko makababa bago pa tayo makarating sa malayang karagatan. Si Renato Ilagan at yung dalawang walang hiya, magbabayad sila sa buhay ng anak ko.
Handa na ang operating room. Mayon, dalhin na natin yung walang hiya. Pagdating sa malayang karagatan, gawin na agad. Hindi pwede! Kailangan kong mabuhay! Nasaan siya? Saan nagpunta yung matandang babae? Mahal, anong gagawin? Alam na ba niya? Anong gagawin niya? Umamatay pa rin siya. Kung gusto niyang mabuhay, siguradong bababa bago pa magmalayang karagatan. Magutos kayo! I-search ang buong barko, lalo na ang mga exit. Huwag ninyong hayaang bumaba siya bago pa magmalayang karagatan. Opo! Hindi ako pwedeng gumagsak. Malapit na sa lungsod pantalan. Dadaan sa deck. Bababa. Abiso, ang may depression na si Maria Dalisay ay nawawala pagkatapos ng away sa asawa. May balak mapakamatay. Kung may makita, agad magsabi sa staff. Ikaw yung hinahanap sa radyo, no? Ihatid ka na namin. Huwag! Bababa ako. Hayaan niyo ko. Bakit mo siya ganyan? Grabe ang sugat niya. Atensyon po sa lahat. Nasa lungsod pantalan na ang barko. 5 minuto lang ang tigil. Bumaba na po kayo. Bababa ako! Hinahanap ka ng asawa mo. Huwag kang umalis. Ihahatid ka namin. Ano bang problema ng babaeng yan? Oo nga. Buti nga sa kanya. Hayaan na lang siya. Malas! Walang utang na loob! Umabi! Sinong humarang sa'kin? Makakatikim kayo. Ano mangyari? Nasaan si Mama? Denji. Enrico, masamang balita po. Nagka-depression po si Ginang Dalisay. Nawawala po. Naghahanap po si Dr. Ilagan. Ano? Depression? Opo. Tara, maghanap tayo. Hinding-hindi siya pwedeng mapahamak. Opo. Malapit nang umalis. May... Atensyon sa mga bumababa. Magsasara na ang daan palabas. Papunta na sa malayang karagatan. Atensyon sa lahat. Tapos na ang tigil dito. Papunta na sa malayang karagatan. Magandang biyahe po sa lahat. Huwag! Teka! Baba ako! Anong nangyayari sa panahon? Bigla umulan. Hello po. Nakita niyo po ba ang isang matabang babae? Nakaputing damit po siya. Sabi niya, mababa siya, dun po. Tumabi! Pakiusap! Pababa ako! Kahit magkano, imibigay ko! Sapat na ba ang $1,000,000? Kung kulang, mayroon pa! Kahit magkano, ibibigay ko! Pababa na lang ako, ha? Salamat! Nagkatakas na ako!
Mahal, saan ka pupunta? Di ba nagbabakasyon tayo rito? Bakit ka biglang bababa? Mahina ka, di ba? Bumalik ka na! Tara! Ginawa niyo ako! Stop! Stop! Sir, bitawan niyo po siya. Sino po kayo? Ano ginagawa niyo? Asawa niya ako! Hindi ba kayo nakakita ng nag-aaway? Makinig kayo! May malubang depression ng asawa ko. Kapag may nangyari sa kanya, sasagutin niyo ba? Hindi ko siya kilala! Hindi ko talaga siya kilala! Paalisin niyo ako! Bitawan niyo siya! Tingnan niyo to! Tingnan niyo! Mag-asawa talaga kami! Nagbabakasyon kami rito! Makinig kayo! Nagwawala ang asawa ko! Kapag may nangyari sa kanya, idadaan po kayo sa korte! Hanggang sa mabaot sa utang! Away, mag-asawa lang pala. Miss, pwede bang huwag kang manggulo sa publiko? Tara na, bumalik ka na sa asawa mo. Huwag kang umalis! Huwag! Huwag! Tama na! Huwag nang magulo! Sumama ka na! Tara! Ayoko bumalik! Ayoko bumalik! Ayoko bumalik! Bitawan niyo ako! Aling Maria, ano pong sinasabi niyo? Napakabait sa inyo ni Dr. Ilagan. Hindi! Bakit niya sasaktan? Tara! Oo nga, Aling Maria. Ang swerte niyo na nga, di niyo pa pinapansin. Kukupitin niya ang atay ko! Para iligtas sila ni Stella. Tingnan nyo! Napagod nang siguro ang asawa ko. Nagsasalita na ng kung ano-ano. Bumalik na naman ang sakit niya. Kailangan niya uminom agad ng gamot para kumalma. Huwag! Sergio! Kainin mo! Kainin mo na! Alice, ano ginagawa mo? Sino ka ba? Wala kang pakialam! Tumabi ka! Asawa ko siya! Tulugan mo ko! Steph! Staff! Iuwi niyo na ang asawa ko! Tita, anong sasabihin niyo? Tulungan mo ko. Ayokong bumalik. Anong ginagawa mo? Hindi mo malakikita, malapit na siyang mamatay. Kung magpapatuloy to, may mamamatay na. Isa lang ang itatanong ko. Atat na yung iuwi siya. Anong kinatatakutan niyo? Huwag kang mag-imbento! Anong sasabihin mo? Tulungan mo ko. Ayokong bumalik. Ayokong bumalik. Atensyon sa lahat ng pasahero. Sa loob ng 5 minuto, papasok na sa Malayang Karagatan. Ang ruta sa Malayang Karagatan ay 10 milya. Kumidit-kumilin na 1 oras ang biyahe. Pagkaalis sa Malayang Karagatan, ang ating paglalakbay sa mundo ay magtatapos na. Babalik na ang barko sa pantalan ng distrito ng Pantalan. Lagot! Malapit na sa Malayang Karagatan. Paano na? Tumabi ka! Halika! Sino ka ba? Lumayas ka! Huwag kang makialam! Ano ba talaga ang gusto ninyo? Anong gagawin? May malubang depression ng asawa ko. Emerhensya to! Kailangan niyang uminom agad ng gamot. Kapag naantala, sasagutin mo ba kung may mangyari? Tingnan niyo! Wala na ba ang katarungan? Mahuhulog na siya! Pinipigilan pa niya uminom! Masahol pa sa hayop! Paano kung may mangyari sa pasyente? Anong gagawin natin? Huwag! Ayokong bumalik! Tulungan niyo ako! Enrico, napakaputla niya. Baka mapahamak siya. Hayaan na nating umuwi muna siya. Ano pa ba ang gusto ninyo? Gusto niyo bang mamatay ang asawa ko sa harap niyo? Bantay! Bantay! Iuwin niyo ang asawa ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Enrico, ayon sa datos, mabait daw si Renato sa asawa niya. Magkasintahan daw sila. Baka may emergency lang kanina, kaya... May masamang kutob ako. Sumunod ka. Apo. Takbo pa. Gusto mo pang bumaba, no? Akala mo makakatakas ka sa akin?
Mahal, huli na tayo. Kailangan ng operahan si Junjun. Huwag ka nang mag-abala. Ano naman kung nalaman mo? Sa huli, mapipilitan ka ring humiga sa operating table. Yung lugar ay espesyal na inihanda ko para sa'yo. Sa buong barko, ang kapitan lang ang nakakaalam. Walang mag-aakala. Hindi. Hindi pwede mamatay ako. Hindi ko pa nababayaran ang anak ko. Sino magriligtas sa akin? Tulungan niyo ko. Enrico, nakatulog kaya si Miss Delisay? Baka. Hintay pa tayo. Sige. Tita! Tita! Nandun po ba kayo? Okay na po ba kayo? Tita! Tita! Ma! Walang tao sa loob. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Ayoko magpa-opera! Bitawan niyo ako! Renato Ilagan, gago ka! Bitawan niyo ako! Ayoko magpa-opera! Renato Ilagan, gago! Nasa malayang karagatan na tayo. Operahan niyo na siya agad. Kunin na matay niya at ilipat sa mahal kong anak. Huwag! Hindi! Huwag! Ayoko magpa-opera! Bitawan niyo ako! Enrico, sinuyuda po ang buong lugar. Walang tao rito. 3 tao, para sila nawala? Parang bula na lang ba sila nawala? Tulong! Ayokong bumalik sa kwarto. Ayokong bumalik sa kwarto. Leko. Nasa bangganay ko! Dalhin nyo, sa akin ang kapitan. Opo. Huwag! Sumiga ka! Hawakan ang kamay niya. Enrico! Ano po ang kailangan nyo? Sabihin mo, nasaan si Maria Dalisay? Nagbibiro po kayo, Enrico. Barko nyo po to. Kung hindi nyo alam, ano ko naman malalaman? Isa pang pagkakataon. Hindi ko po talaga alam. Kayo ang pangunahing mayaman ng bayan. May koneksyon sa lahat. Kahit magkalakas loob pa ako, hindi ko kayo kayang lokohin. Mukhang di mo pa rin naiintindihan ang tanong ko. Isa na lang ang pagkakataon mo. Nasaan si Maria Dalisay? Huwag kang magmadali. Kapag nagkamali ka ng isang salita o kung magsinungaling ka, babaliin ko ang isang daliri mo. May 10 kang daliri. Kaya 10 pagkakataon kang sumagot. Sabihin mo. Sasabihin ko lahat. Tigil! Paano mo nahanap to? Anong pakialam mo kung paano ako pumasok? Ako ang magtatanong sa inyo. Anong ginagawa ninyo rito ng patago? Anong gagawin ninyo kay tita? Asawa ko. Lumala ang obesity niya dahil sa depression. Kaya siya nasa loob. Nagpapa-opera! Operasyon? Bakit hindi sa ospital? Bakit kailangan itago sa barko? May tinatago ba kayong sekreto? Sino ka ba? Bigla ka nagtatanong. Makinig ka. Malubha ang asawa ko. Ito ay pribadong emergency room na hinihingi ko sa kapitan para sa emergency. Subukan mo pang magsinungaling. Idadaan kita sa batas. Tama,
Emergency ang lagay ni Ali Maria kanina. Nang surihin siya ng doktor, kailangan na siyang operahan agad. Tayo pa dapat ang magtanong sa'yo. Sino ka ba talaga? Bakit ka basta-basta pumasok? Pinapahamak mo ang pasyente. Kaya mo bang panagutan yan? Ang obesity ay karaniwang sakit lang. Karaniwang sakit lang. Sa nakita ko, ang katawan ni tita ay hindi pa naman kailangang operahan, di ba? Ikaw ba ang doktor o ako? Mas alam mo pa ba ang lagay ng asawa ko kaysa sa akin? Dr. Ilagan, delikado po. May malaking problema sa vital signs niya. Ang pulso at presyon niya ay pabago-bago. Hindi pa siya pwedeng operahan. Baka kailangang itigil ang operasyon. Mahal, di na tayo pwedeng maghintay. Di na makapaghintay si Junjun. Kapag naghintay pa tayo, mamamatay si Junjun. Bilisan niyo ang sedasyon. Ilan dosis pa? Palakasin niyo para tumigil siya. Operahan ko na siya. Talaga bang operahan nila si Mama? Bakit parang gusto lang nilang mapabilis ang operasyon? Wala silang pakialam sa kalagayan ni Mama. Finish! Teka, ipaliwanag niyo. Ano ba talagang operasyon yan? Ano pa bang gusto mo? Gusto mo bang magtagal? Kapag may nangyari sa asawa ko, ikaw ang sisisihin ko! Anong masamang balak mo? Tinutulungan namin siya. At ikaw, nag-iistorbo ka lang. Gusto mo bang mamatay siya? Sa alam ko, ang maximum dose ng sedasyon ay 12 mililitro. Yung sinabi mong ilang dosis pa, anong ibig sabihin yan? Nagkamali lang ako ng sabi dahil sa gipit. Huwag kang magulo rito. Delikado na siya. Mapapahamak ang asawa ko. Enrico, kahit ano pa, buhay ni Miss Dalisay ang mahalaga. Ano pang hinihintay nyo? Mag-anda na kayo! Alamin mo agad. Ano ba talagang sakit ni Mama? Bakit kailangan ng operasyon? Kailangan ko ang lahat ng medical records niya at listahan ng gamot. Opo. Dr. Ilagan. Hindi pwedeng magsedasyon. Kundi, masisira ang atay. Magiging nekrotiko lang. Kukunin ang atay. Kukunin ang atay. Tulong! Ayokong bumalik. Hindi ito operasyon. Organ transplant. Mga hayop kayo. Ikaw! Ngayon ko lang naintindihan. Kaya pala nagmamadali kayo. Hinihintay niyo lang pala na makapasok sa malayang karagatan bago kayo kumilos. Makinig kayo! Hindi ito lugar ng walang batas at hindi ito lugar para sa mga krimen nyo. Walang lugar na walang batas. Ano mayon? Ikaw, bata ka. Huwag kang makialam. Pag namatay na yung matabang yan, hindi lang ang atay niya, pati ang insurance niya at ang buong Pamilya Dalisay Corporation, sa akin na lahat yan. Kung may utak ka, bata ka, lumayas ka na. At ituturing kong walang nangyari. Asa ka! Sige. Ayaw mo sa mabuti, ha? Halika, dalhin niyo siya. Dapat, isa lang sana. Ayaw mo makinig. Wala akong pakialam ito sa malayang karagatan kung may isa pang bangkay. Asa ka? Sugoto! Baho, ayos ka lang? Hayaan mo na siya. Pumasok ka na at gawin na transplant. Mas mahalaga si Junjun. Tama ka. Turugin niyo siya para matuto siya. Enrico, may malaking problema po. Sabihin mo. Handa na ba ang pampakalma? Dali! Hindi na makapaghintay ang anak ko! Dr. Ilagan, pero ang vital signs niya. Tangina, ano pang pinag-uusapan natin? Gusto ko ang atay niya. Wala akong paki sa buhay niya.
Isa pa, sa maraming taon, dinagamit niya ang lakas sa atay. Kahit pamatay siya, ang atay niya ay mananatiling buhay. Akin na. Nalaman ko na mabae si Renato Ilagan. At saka, siya at si Stella Ilagan may anak na may sakit sa atay mula pagkapanganak. Matagal na nilang pinainom kay Miss Dalisay ang isang gamot na tinatawag na lakas atay. Lakas atay? Opo, bawal na gamot po yan. Ang side effects nito ay hindi mapigilan. Sa buong medical na mundo, bawal po yan. Sila, ang lakas ng loob nilang gamitin sa tao. Enrico, ngayon, hinala ko na ang gamot na to ay para panatilihin ang atay ni Miss Dalisay na may espesyal na katangian para madaling mailipat. Ang ginagawa nila sa katawan ng nanay ko ay ginagawang buhay na lalagyan. Palakihin ang atay para sa anak nilang labas. Dalhin nyo sa akin ang kapitan ng barko. Opo. Kasabot kayo. Dapat kayong mamatay. Maria, huwag mo kong tingnan ng ganyan. Magpasalamat ka nga. Ang hamak mong buhay, sa wakas, may silbi na. Ang gandang eksperimento. Ikaw ang dapat mamatay. Alam mo ba kung gaano katagal kong hinihintay ang araw na to? Kapag ang atay na to ay nailipat na kay Junjun, maliligtas na si Junjun! Maria Dalisay, walang magdiligtas sa'yo. Ikaw! Anong ginagawa mo? Operasyon dito! Operasyon? Operasyon sa lagay na to. Tense ba kayo? Sino nagpapa-opera sa inyo rito? Lumayas kayo! Binubok mo ko! Bantay! Nasaan ang mga bantay? Bantay! Nasa sahig na ang mga bantay mo. Ikaw, sino ka ba talaga? Usapin namin to. Pakikialam ka ba, ha? Usapin nyo. Ang pagtatangka mong pumatay, illegal na pagkulong, illegal na transplant at pag-abuso sa bawal na gamot, tinatawag mong usapin nyo. Plano mong pagpatay, illegal na transplant, abuso sa bawal na gamot, tawag mo sa pamilya. Makinig ka? Lahat ng ginawa ninyo ay labag sa batas. Sapat yan para mamatay kayo ng 100 beses. Huwag mong gamiting dahilan ang pamilya. Ikaw! Tumakinig ka! Dr. Santos! Huwag kang matakot. Siya ang personal kong doktor. Sinama ko siya rito para suriin ang katawan mo. Ililigtas mo siya? Kaya mo ba? Isa pa, pupunitin ko yung bibig mo. Tumahimik! Isa pa, pupunitin ko yung bibig mo. Tita, mahina po ang katawan niyo. Kailangan niyo po ng kumpletong pagsusuri. Kalma lang po. Dito lang po ako. Salamat. Salamat po. Sino ka sa akala mo? Binigo mo ang plano namin. Tandaan mo to, ang mga pakialamero ay walang magandang katapusan. Sa ginawa mo, may karma ka. Tama!
Bakit mo pinakikialaman ang pamilya ko? Asawa niya ako! Ako ang unang tagapag-alaga niya! Mag-asawa kami! Gagawin ko ang gusto ko! Anong pakialam mo? Una, siya ay isang individual na may karapatang mabuhay. Pangalawa, asawa mo siya. Ang mga basurang tulad mo, hindi kayo poprotektahan ng batas. Renato! Ang batas, pantay ang mag-asawa. Anong karapatan mo na gawin ang gusto mo sa buhay niya? Isa pa, anong karapatan mong maging asawa niya? May kabit ka at anak sa labas at sinadya mong patayin ang asawa mo. Basura ka. Bagay ka bang tawaging asawa? Para saan pa kayo? Layas! Humanda ka! Tinawagan ko na ang kapitan! Ang ginagawa ninyo ay trespassing! Idemanda ko kayo! Private room namin to! Ang ginagawa nyo ay trespassing! Idedemanda ko kayo! Pagdating ng kapitan, walang makakatakas sa inyo. Enrico, nandito na ang kapitan. Kapitan, siya yan. Kanina, kasama mga bodyguard niya, sinaktan kami. Pinigilan pang operasyon ng asawa ko. Palayasin niyo na sila. Kundi, idademanda ko kayo. Baliw. Hindi niya ba alam na barkoto ni Enrico? Ang lakas ng loob niya kausapin si Enrico. Hindi ba siya takot na sa galit ni Enrico, itapon siya sa malayang karagatan para ipakain sa pating? Malaki po kasi ang barko. Kaya, madalas po magkamali ng daan. Di pagkakaunawaan lang po. Nagkakamali lang. Ano? Nagkakamali lang? Lapag sa batas yan! Makinig ka! Malubha ang asawa ko at nawalan pa ng anak. Ako ang kanya at nag-iisang tagapag-alaga. Ngayon, para sa asawa ko at sa akin, idedemanda ko sila sa trespassing at sa pananakit. Tama. Pinag-aapi nila kami. Wala nang katarungan. Wala na bang batas? Sa liwanag ng araw, pumasok sa kwarto para manakit. Labag sa batas! Alam niyo pala ang batas. Tingnan niyo to. Sa mga taon na to, ilang batas ang nilabag niyo nang tinatago niyo kay tita at araw-araw niyo siyang pinapainom ng bawal na gamot. Bakit hindi niyo sinabi ang batas? Pinagtatakpan niyo si tita habang pinapainom niyo siya ng bawal na gamot? Bakit di niyo sinabi? Ikaw, paano mo nakuha to? Mahal, huwag kang matakot. Yung matabang yun, matagal na niyang pinirmahan ng organ donation agreement. Kusang loob niya to ginawa. Wala tayong kinalaman dito. Tama. Yung pirma dyan, siya mismo ang pumpirma. At siya rin ang naghuwa. Kami, sinusunod lang namin ang huling habiling niya. Isa pa, ang ginagawa namin ay legal. Anong magagawa mo sa amin? Kapitan! Narinig ko, di ba? Legal kami! Sino man illegal! Bakit ka lang kinikisama sa kanila para apihin kami? Magganong binayad nila sa'yo? Kaya ka nila kinakampihan. Haba, ngayon ko lang naiintindihan. Noong pala, hindi sapat sa'yo ang binigay kong pera, no? Tandaan mo, ang pangako mo sa akin noon, sabi mo, itatago mo ang sekreto ko at aayusin mo ang lahat ng maayos. Ngayon, ganito mo ako tinulungan? Ikaw, huwag ka mag-imbento! Anong bayad? Anong bilayad mo sa akin? Hindi kita kilala! Kapitan, gusto mo bang ilabas ko tong audio sa publiko at ipasa ang bank records mo sa Coast Guard? Lagot na. Mag-ulak ka na.
Akala mo ba matatakot ako? Tandaan mo, hindi pa to tapos. Ako ang legal na asawa ni Maria Dalisay. Dito, ako ang masusunod. Ako ang kumakatawan sa lahat. Sige. Tingnan natin sa harap ng korte. Kung ikaw na nagplano patayin ng asawa para sa insurance, ang masusunod o ako ang tunay na anak. Imposible! Yung bastardo! Hindi ba tinurak mo na siya sa ilog? Hindi ba't patay na siya? Nagsisinungaling ka? Paano ka magiging anak niya? Ang anak niya, ilang taon nang nawawala. Akala no lahat, patay na siya. Ngayon, nagkataon pa. Nasa barkong to ka pa nagpakita. Siguradong siya ang naghanap sa kung saan ng isang artista. Tama. Siguradong yung bruhang si Maria Dalisay may nahalata. Kaya dito sa barko, inayos niya tayong mga artista. Gusto niyang gamitin itong mababang paraan para takutin tayo. Artista? Ang panggulo namin, artista. Ang tangka mo. Ang magpapanggap sa akin ay di pa'y sinisilang. Ano? Hindi pa ba kaya tapos? Binibiro niyo ba ako? Kayo talaga. Gusto niyo nang mamatay. Makinig kayo! Pag ako na ang pangulo ng Pamilya Dalisay Corporation, walang makakatakas sa inyo. Wala ka talagang kwenta. Buksan mo yung mata mo! Tingnan mo to! Ano to? Ito. Paano mo nakuha yan? Paano mo nakuha to? Magaling kang umarte, ah? Ang detalyado ng props mo. Kala mo sa isang basurang kwintas, mapapatunayan mo na anak ka niya? Ang mga mura mong gamit sa kalsada, kahit saan makikita. Akala mo sa kwintas na katulad ng sa bruhang yun, mapapatunayan mo anak ka niya? Tama! Isang artista na bigla na lang sumulpot. Akala mo sino ka. Di ba? Lumayas ka na! Tumahimik! Kung mahal mo ang anak mo, bakit hindi mo gamitin ang sarili mong atay? Sino ba yung si Maria Dalisay? Mahigit 40 na siya. Sapat na ang buhay niya. 5 pa lang ang anak ko. Simula pa lang ng buhay niya. Kailangan niya kami. Kailangan niya kami. Isa pa, matagal niyang inado si Renato. Na yon, ang buhay niya ay kabayaran sa amin. Hindi ba't dapat lang? Tama! Ako ang legal na asawa ni Maria Dalisay. Ako lang ang tagapang-alaga niya. Ako ang mapapasya sa lahat para sa kanya. Pati na ang buhay niya. Tangga. Mabukas kayo ng mata. Tingnan nyo! Ano to? Ito. Ikaw. Anak ka talaga ni Maria. Anak ka talaga ni Maria. Ito. Hayop! 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 Ikaw, di ba patay ka na? Ikaw. Anak ka talaga ni Maria? Nako, matagal na siyang naghintay sa'yo. Kayong mag-ina, sa wakas, nagkasama na. Isang malaking biyaya to. Ako lang ang anak niya. Sa batas, ako rin ang kaisa-isang kamag-anak niya. Mula ngayon, ako na ang masusunod. Hayop kang may mukhang tao! Wala kang karapatang makialam. Nahiwalay ako sa nanay ko noong bata pa. Mahigit 10 taon ko siyang hinanap. Mula ngayon, hinding-hindi ko siya hahayaang masaktan kahit kaunti. Ikaw, nang babae ka habang kasal, nagkaanak ka sa kabit mo. Para sa anak mo sa labas, ginamit mo ang bawal na gamot, sinubukang tanggalin ang atay ng nanay ko at itinapon ang bangkay niya sa dagat. Kayong dalawa, mga walang hiya. Hindi! Yung pirma! Si Maria mismo ang pumirma! Hindi namin siya pinilit!
Kusang loob niya yun. Wala kaming kinalaman dyan. Tama, malinaw sa kasunduan. Walang panloloko. Lahat yan. Kusa niya. Kusa siyang pumayag. Hindi ba't nung nakokontrol siya ng gamot at wala sa sarili ay niloko niyo siyang pumirma? Miss Dalisay, okay na po ba kayo? Okay na. Buti na lang nandyan kayo. Enrico, si Miss Dalisay po, sinuri na namin. Wala naman po malaking pinsala. Ang pangunahing dahilan po ay ang malaking pagdurugo sa binti. Dagdag pa po ang matagal na pag-inom ng gamot kaya siya napakahina. Kailangan lang po ng tamang pag-aalaga at rehabilitasyon at tiyak na makakabawi siya. Tungkol naman sa lakas atay, ang gamot na yan, kahit sa microscopical level, pinapalakas ang atay. Pero kailangan ng malaking dosis. At sa mga tatanggap ng transplant, malubang pagtanggi. Sa matindi, agad na kamatayan. Dapat itigil na. At siguraduhing di mapunta sa maling kamay. Sige. Alam ko na. Ako na ang bahala. Iho, salamat talaga sa inyo. Kung wala kayo, ako... Ito. Paano mo nakuha ang kwintas na to? Hindi ba't binigay ko to sa anak ko? Ito, nakita ko sa barko. Ito. Bigay niyo po sa akin, ma. Anak ko. Anak. Naku. Sa wakas, nahanap na kita. May awa ang Diyos. Hindi sila nagtagumpay. Ang mag-asawang taksil. Ma? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, noon, hindi ako nawala? Itong dalawang hayop. Sila ang gustong pumatay sa'yo. Itong dalawang hayop. Sila ang gustong pumatay sa'yo. Ano ba talagang nangyari noon? Hindi kami. Huwag kang maniwala sa kanya. Tama. Wala kaming ginawa. Nagsisinungaling lang si Maria Dalisay. Kayo nga. Noon, nahuli ng anak ko ang kalaguyo nyo. Kaya gusto nyo siyang patayin para manahimik. Sinungaling ka? Sinisiraan mo kami. Wala kaming ginawa. Nawala lang siya sa paglalaro. Ano kinalaman namin dyan? Tama. Huwag kang maniwala sa kanya. Sa mga taon, laging umiinom ng gamot. Side effecto ng gamot niya. Nagkakaganyan siya. Nagsasalita ng kung ano-ano. Tama. May sakit siya. Huwag maniwala sa kanya. Oo nga. Mula pagkabata, ituring kita ang sariling anak. Paano naman kita papatayin? Ito'y isang malaking katatawanan. Nagsisinungaling ba ako? Alam mo ang totoo. Narinig ko mismo. Magkasabwat kayo. Inamin mo mismo. Narinig din ng anak ko. Ang kalaguyo nyo. At papatayin nyo siya. Narinig mo? Patunayan mo? Lahat ng ito ay bangungot mo lang. Huwag kang magbintang! Ikaw!
Ma, kalma lang po. Ingatan niyo po ang sarili niyo. Ako na po ang bahala. Tiwala lang po. Aalamin ko po ang katotohanan. Ipapahatol ko ang salarin. Kayong dalawa, abusado sa bawal na gamot. Illegally napapaggamot sa barko. At pinatay pa ang tao. Binunot ang katawan. Kayong mga hayop na walang puso. Ano pa ba ang hindi niyo magagawa? Ikaw. Ma, tiwala lang po. Nandito na po ako. Mula ngayon, ako na po ang panangganyo. Hindi ko po kayo hahayaang masaktan kahit konti. Delikado. Hindi makahinga ang bata sa kabila. Kapag di na siya nagka-transplant, mamamatay siya. Ililigtas ko na siya. Ate Maria, ay Aling Maria, pakiusap. Iligtas ang anak ko. Lahat ng mali, kasalanan ko. Renato, magmakaawa ka kay Ate Maria para iligtas ang anak natin. Maria, tingnan mo. Nagkasama na kayo ng anak mo. Napakagandang balita niyan. Tingnan mo naman ako. Tingnan mo ang anak ko. Isa pa ring pamilya. Diba? Kung dating hayaang maging ganito. Maria, alam ko, napakabait mong tao. Ayaw mo makita ang isang bata na mamatay na lang. Diba? Lagi kang umiinom ng lakasatay. Kahit walang liver transplant, kunin lang ang kaunting liver cells. Maliligtas na si Junjun. Pakiusap, iligtas mo si Junjun. Iligtas mo na si Junjun. Yung kanina, mali lang ang pagkakaunawa. Wala kaming balak sa kanya. Kasi, nalito lang kami. Oh. Alang-alang sa ating pinagsamahan sa maraming taon. Alang-alang sa ating pinagsamahan noon. Parang awa mo na. Pakiusap, iligtas mo ang bata. Pwede ba? Alam mo pala ang pinagsamahan natin? Tinuring kitang best friend. Anong tingin mo sa akin? Ilandi mo ang asawa ko. Nagkaanak ka sa labas. Gusto mo pang kunin ang atay ko? At patayin ako? Bakit hindi mo isipin ang pinagsamahan natin? Ayoko na silang makita. Anak, tara na. Wag! Maria, walang kasalanan ang bata. Pakiusap, iligtas mo ang bata. Alam niyo namang inosente ang bata. Pero noong inapi niyo ang anak ko, bakit hindi niyo naisip na inosente rin siya? Lahat ng mali, kasalanan ko. Pakiusap, iligtas mo ang bata. Bata pa siya. Mula pagkapanganak niya, laging nasa ospital. Ni isang araw, di pa siya nakaranas ng payapa. Maria, tingnan mo. Malusog ang anak mo, nasa tabi mo. Pero si Junjun, mamamatay na talaga si Junjun! Maria Dalisay! Sinuyo na namin kayo. Ayaw mo pa rin tulungan, no? Bakit ngayon ko lang nalaman na napakasama mo? Anong karapatan mo na laiting ang nanay ko? Akala niyo ba na dahil pinainom niyo siya ng lakasatay? Ate Maria, oras na ng gamot mo. Sa paglipat ng atay o kahit na silula lang, malilitas na ang anak niyo, no? Anong ibig mong sabihin? Lakas atay. Sa microscopical level, pinapalakas nito ang atay.
pero kailangan ng malaking dosis. At ang tatanggap ng transplant ay magkakaroon ng malubang pagtanggi at agad na mamamatay. Ibig sabihin, kahit matapos nyo ang transplant sa nanay ko, dahil matagal nyo nang pinainom sa nanay ko ang lakas atay, ang anak nyo mamamatay pa rin. Kaya, lahat ng pinagplanuhan nyo ay puro imahinasyon lang. Ang sakit ng anak nyo, hindi na mababago mula pa noon. Hindi. Imposible. Hindi! Imposible! Imposible! Imposible talaga! Doktor ako. Alam ko yung gamot. Malimigtas nito si Junjun. Alam ko na. Niloloko niyo lang ako. Sigurado may ginawa kayo. Tama! Kayo ang nagsisinungaling! Ayaw niyong iligtas ang anak ko, kaya kayo nag-imbento ng dahilan. Kawawa talaga. Ang taga nyo ng plano, ginawa nyo ang lahat. Pero sa huli, lahat ng yan, sayang lang. Kawawa ang anak nyo, na may mga magulang na tulad nyo, na masama't tangga. Sinungaling! Nainggit ka sa akin! Gusto mong... Bakit ngayon ko lang nalaman? Payag ako. Renato. Baliw ka na. Tingnan mo to. Totoo pala. Totoo. Wala na po. Magpakatatag po kayo. Hindi! Maria Dalisay, ikaw! Pinatay mo ang anak ko. Papatayin kita. Baliw! Dalhin niyo sila! Pagdating sa pantalan, isuko sa pulis. Tayo? Ma, ayos na. Umuwi na tayo. Ma, palit na po. Magpahinga po kayo. Huwag po kayo maglakad. Ma, kung may gusto po kayong kainin o gawin, sabihin niyo lang po. Ako na po. Sige, susundin ko. Matagal na. Sa wakas, nasa tabi na kita. Minsan, parang panaginip lang. Ma, hindi to panaginip. Totoo to. Hindi na ako alis sa tabi mo. Poprotektahan kita. Hindi ka na masasaktan. Si. Maria Dalisay, hindi kita palalampasin. Kasalanan mo. Pinatay mo ang anak ko.
Sana noon pa, dapat ko nang pinatay ang bruhang yon sa barko. Kung hindi, hindi sana nagkaganito. Hindi sana namatay ang anak. Kasalanan ng bruhang yon. Kasalanan ng bruhang yon. Malapit na sa pantalan ng Maynila. Pagkababa natin, ang mga tao ng bastardo, siguradong dadalhin tayo sa presinto. Pagkatapos, tayo, tapos na ang buhay natin. Hindi pwede. Kailangan nating mag-iisip. Mag-isip tayo. Pantalan ng Maynila. Di ba yan ang Maynila? Renato! Si Mario kapatid ko. Di ba nasa Maynila siya? Si Mario nagtatrabaho sa BUM sa Maynila. Sabi niya sa akin dati, ang pangulo ng BUM hindi lang sobrang makapangyarihan, kontrolado niya ang lahat, pinakamayaman pa sa mundo. Sa bansa, walang hindi niya kayang ayusin. Tama! Basta makasama natin ang BUM sa koneksyon na to. Kahit isang Maria Dalisay pa, o 10 Maria Dalisay, anong magagawa nila sa atin? Renato, nahanap kong cellphone. Hey, mahal. Ang talino mo talaga. Tawagan mo na. Daddy. Mario, hinapi ako. Nasa cruise ship kami ng asawa ko. Malapit na kami sa pantalan ng Maynila. Ano? Ate, sino nangapi sa'yo? Gusto na yata nila mamatay. Sa samahang BUM na ako ngayon. Alagad ako ni Manager Ramon. Dito sa Maynila, walang nangangahas na hindi gumalang sa akin. Isang mag-ina lang. Mayayaman lang sila. Pinatay nila ang anak ko. At ipapakulong pa kami ng asawa ko. Grabe! Ate, ako lang bahala. Pagdating nyo sa pantalan ng Maynila, ako mismo ang susundo sa inyo. Tingnan natin sa Maynila, sinong mga ngahas sa atin ni Mario Ilagan? Mario, yung dalawang walang hiya, pati kami ng asawa ko, tinanggalan ng trabaho. Ako nang bahala, ate. Pakiusapan ko si Manager Ramon na ilagay si Bayaw sa branch ng samahang BUM bilang General Manager. Ate, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala. Ang galing! General Manager ng branch ng BUM, Maria Dalisay. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Atensyon sa lahat ng pasahero. Ang barko ay darating sa pantalan ng Maynila sa loob ng 30 minuto. Maghipagkanda na po sa pagbaba. Subukan niyo po. Kumusta po? Ang ganda! Ang galing ng mata ng anak ko. Basta't gusto niyo po, ma. Hello? Sige, alam ko na. Ihanda ang helicopter. Hintayin ako sa helipad sa tuktok. Pasensya po. May emergency sa kumpanya. Kailangan ko pong pumunta agad. Baka po mag-helicopter na lang ako at mauna na. Anak, huwag kang mag-sorry sa akin. Sige na, puntahan mo na. Baka mahuli ka pa. Ligtas ako rito. Okay lang. Sige po, si Benji po ang magbabantay sa inyo. Pagdating sa pantalan, hihintayin ko kayo. Sige na. Bulag ba kayo? Pinipipilan niyo pa ako? Ang lakas ang loob nyo! Makinig kayo! Ang asawa ko na ang magiging general manager ng BUM Group sa branch nila. Pinipigilan nyo kami? Kakalaban ninyo ang pinakamayaman? Gusto nyo na mamatay? Anong meron? Bakit wala akong balita? Kalukuhan yan! Pasok! Kundi, magkakabanggaan tayo. Ganito kayo magsalita.
Ang kapatid kong si Mario, nagtatrabaho na sa BUM Group. Siya ang magiging general manager ng branch ng BUM Group. Sabi mismo ni Manager Ramon, may duda pa ba kayo? Kung matalino kayo, lumayas na kayo. Si Manager Ramon nga. General Manager. Mga security guard lang tayo. Kapag nakalaban natin ang magiging boss, baka mapahamak tayo. Aba. May anak kang sandalan. Pati lugar mo. Ganito ka luxurious. Tia Dalisay. Bakit na yun ko lang nalaman na ganito ka kamaterialista? Ano ba talaga ang gusto ninyo? May pera lang naman ang anak mo. Nagkapera lang bigla. Akala mo sa pantalan ng Maynila, may magagawa ka sa amin? Tandaan mo to, si Renato na ang magiging general manager ng BUM. Walang sinuman ang mga ngahas sa amin. Samahang Bomb? Ang namumunang kumpanya sa Maynila? Ang numero 1 sa mundo? Ang Samahang Bomb? Mukhang di ka rin tanga. Tama. Pag naging general manager na si Renato at may BUM na katuwang, walang mga ngahas sa amin. Ngayon, ang nakakaalam ng sikreto sa barkong to ay ikaw lang at yang bastardo mong anak. Basta kayong dalawa ay mawala na sa mundo. Ang lahat sa barkong ito ay walang makakaalam. Anong gagawin mo? Labag sa batas ang pumatay. Labag sa batas? Maria Dalisay, hindi mo pa ba naiintindihan ang sitwasyon? Malapit na tayo sa Maynala. Sa Maynala, ang BUM Group ang batas. Ang buhay mong basura! Walang may pakialam. Tigil! Subukan niyo si Ginang Dalisay. Mamatay kayo! Anong gagawin mo? Sino ka sa akala mo? Wala akong pake kung sino siya. Sa paningin ko, kayo dalawa ay parehong may kasong attempted murder. Bantay. Bitawan niyo ako! Makinig kayo! Magsisisi kayo! Si Renato na ang magiging pangulo ng sangay ng BUM. May araw din kayo pagbaba natin. Talaga? Sige, hintayin ko. Bitawan niyo ako! Aling Maria, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? Ayos lang ako. Pero yung sinabi nila kanina, Aling Maria, huwag po kayo mag-alala. Kahit anong mangyari, si Enrico po ang bahala. Hindi po kayo masasaktan. Okay ka lang, mahal. Mario, pinugbog nila ako. Pinandaan pa kami ni Renato. Ikinulong nila kami. Ano? Sobra na sila? Kapatid ni Mario Ilagan, kinakalong nila. Ate, huwag kang mag-alala. Nasa pantalan na ako. Kapag di ko sila naparuta yon at humingi ng tawad sa'yo, hindi na ako si Mario Ilagan. Ikaw itong matabang babae ng api sa ate ko. Gusto mong mamatay, no? Gusto
Gusto mo mamatay? Aris! Mario, yang matabang yan. Pinatay niya na ang pamangkin mo. Sinisiraan pa niya ako. Ate, huwag kang mag-alala. Bayaw. Magiging ikaw na ang pangulo ng sangay ng BUM. Ako na sa tarantadang yan. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi nga. Ano narinig ko? Si Dr. Ilagan pala, ang magiging manager ng BUM. Ang isang mabuting lalaki tulad ni Dr. Ilagan, dapat matagal ka nang iniwan, taba? Ang galing ni Dr. Ilagan! Nakapasok na sa BAM! Magiging manager na siya! Ang lupit ni Aling Maria. Pinatay pa ang anak ni Dr. Ilagan. Lagot na siya. Lagot na rin ang pamilya Dalisay. Binangga si Dr. Ilagan, binangga ng BUM. Hindi titigilan ng BUM ang pamilya Dalisay. Mga walang utang na loob. Pinakain kayo ng pamilya Dalisay, tapos sila pa ang sisirain nyo. Makinig kayo! Ako na ang magiging manager ng sanggay ng BUM. Pagkatapos, mag-submit kayo sa akin ng inyong resume. Pangako, ang sahod dito ay mas mataas sa pamilya Dalisay ng doble. Tama si Ginoong Ilagan. Matagal na po namin gustong sumunod sa inyo. Oo nga, mas malakas po kayo sa matabang yan. Maria Dalisay. Ngayon, pagbabayaran mo ang buhay ng anak ko, inuutusan kita. Lumuhod ka na. Yukuran mo ko ng 3 at tumingin din ka ng 3. Baka pag natuwa ako, papatayin na lang kita ng mabilis. Renato Ilagan! Ikaw ang dapat mamatay! Ikaw ang nangaliwa! Ikaw ang pumatay para sa pera! Hayop ka! Di mo mapigilan ang asawa mo! Di ka makabuo ng anak na lalaki! Tapos kami pang sinisiraan mo, pumatay para sa pera? Tandaan mo to, ang bayaw ko na ngayon, siya na ang pangulo ng sangay ng BUM. Kaya lumuhod ka na, yukuran mo kami at mag-sorry. Kundi, bilanggo lang ang pamilya Dalisay sa BUM. GM ng sangay ng BUM? Siya? Ako, ang pangalawang tagapamahala ng BUM, bakit di ako nabalitaan? Ang nakakatawa. Ikaw ang pangalawang tagapamahala ng BUM. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw lang. Bagay ba sa'yo? Ikaw ha? Kung ikaw ang pangalawang tagapamahala ng BUM, di ako na ang panggulo ng BUM. Ang dali-dali mong magsinungaling. Sabi ni Manager Ramon, ang panggulo ng BUM at ang kanyang personal assistant ay lubang misteryoso. Bihira silang magpakita sa publiko. Kahit siya, isang manager, bihira silang makita. Paano siya magiging assistant ng pangulo ng BUM? At nagpapakilala pa ng ganito? Alam ko na. Takot kang mabuking, kaya sa harap namin, nagpapanggap ka. Para makatakas, no? Ang tanga mo. Paano ka nakapasok sa kumpanya namin? Sa tingin mo, ano ang BUM? Asurahan? Sa tingin mo, tatanggapin namin ng isang killer bilang general manager? Anong pinagsasabi mo? Sinong killer? Huwag kang magbintang! Ipakita mo ang ebidensya! Renato, ang ginawa mo sa barko, nakalimutan mo na agad? Ano? May gawa ka, pero di mo aaminin. Maria! Pinapikyan na kita! Sobra ng pasensya ko! Naiinggit ka lang sa akin dahil ako ang GM ng BUM. Kaya ka nagbabintang sa akin. Kailangan mo ng leksyon! Sino mga nahas? Walang gagalaw sa kanya. Ma, pasensya, huli ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sino ka ba, gago? Ang bayaw ko, ha? Sa bomb group ang bayaw ko. Ang general manager. Talaga? Ako, ang panggulo ng BUM group. Bakit di ko alam sa sangay na to? Kailan pa nagkaroon ng general manager? Ano? Sabi mo, ikaw ang panggulo ng BUM group? Nababaliw na ba kayo? Una,
May nagsabing pangalawang tagapamahala. Ngayon, ikaw naman ang pangulo. Addicted na ba kayo sa pag-arte? Pangulo ng BUM Group. Bagay ba sa'yo? Ang Pangulo ng BUM ay ang pinakamayaman sa mundo! Bagay ba sa'yo? Isa ka lang namang biglang yaman. Bakit ka pa nagpapanggap? Tandaan mo to. Ang BOM Group, mayaman na parang bansa. Kung ikaw nga talaga ang pangulo, Nang dumating ang nanay mo sa Maynala, bakit wala man lang siyang desenteng regalo? Ikaw pa, nagpapanggap ang Pangulo ng BUM Group? Baliw ka na yata. Nagsasalita ka ng kung ano-ano. Anak, huwag kang magsalita ng basta-basta. Okay lang. Ako na ang bahala. Tama kayo. Oras na para ipakita sa inyong mga hampas lupa kung ano ang tunay na kumpanya. Pabati Pangulo! Pabati ina ng Pangulo! Diyos ko! Tingnan mo ang mga bodyguard. Hindi sila basta-basta. Ma, ito ang itim na card ng mayamang mundo ng BUM. Walang limit sa buong mundo. Walang password. Sa susunod, bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Huwag mo nang pakinggan ng sinuman. Itin na card ng mayamang mundo? Narinig ko na yan! Salamat lang yan! Sa mga pinakamayaman lang sa mundo. Isang isla, isang card lang. At 100 ginto. Regalo ko po sa inyo. Para sa inyong swerte. 100 ginto? Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming ginto. At sa sentro ng Maynila, ang pinakamahusay na villa sa tabing dagat, kasama ang susi. Sa pangalan nyo na po, sa susunod, saan man po kayo gustong tumira. Sa akin lahat ng ito? Siyempre. Kaya lang bigla lang po, kulang pa po, sana po ay tanggapin nyo. Hindi pa ba sapat yan? Talaga bang siya ang pangulo ng BUM? Nagsisisi na kayo, no? Hindi kami pinabayaan ni Aling Maria. Mga tuta! Mga walang utang na loob! may magandang palabas na. Si Renato, niloko ang asawa niya at nilabanan pa ang Pangulo ng BUM. Nagkamali siya ng binangga. Lagot na siya. Imposible! Napakalakas ang Pangulo ng BUM. Kung ikaw nga talaga siya, bakit ang nanay mo hindi mo inanap? Bakit 10 taon bago mo siya nahanap? Tama! Matagal na akong nagtatrabaho sa BUM. Paano ko di kakilala ang BUM? Ang Pangulo ng BUM, mahigit 50 na. Wala siyang anak at misteryoso. Hindi siya nagpapakita sa publiko. Hay nako, pag nagsisinungaling ka, mag-research ka naman. Naalala ko na, may interview nga noon na nagsabi na ang Pangulo ng BUM mahigit 60 na. Hindi tugma ang edad niya. Muntik na tayong maloko. Pag-arte lang pala. Kailangan kumpleto. Itong mga to, itong tinatawag na itim na card, ginto, mansion, puro peke. Lang yan na inuupahan nyo. Iloloko nyo kami. Haba, parang totoo naman to. Arte, ituloy mo pa. Tandaan mo, peke lahat to. Ako, ang general manager ng BUM. Ang totoong may hawak. Ang kapal mong magpanggap na taga-BUM. Gago, gusto mo mamatay? Ganito na ang mga to. Anong ipinagyayabang nyo? Mukhang hindi kayo matututo hanggat di kayo napapahama. Ang kapal nyo, ginagalaw ng regalo ko sa nanay ko. Dakpin sila lahat! Ang mga sinira nila, itala nyo lahat. Walang kulang. Ipabayad sa kanila. Opo, Ginoong Enrico. Kung di sila makabayad, puputulin nyo ang mga braso nila para sa utang. Subukan mo! May batas pa ba sa araw na to? Lungsod Maynila to! Akala mo ba sarili mong teritoryo to? Akala nyo dahil marami kayo, kaya nyo nang gawin ang lahat? Batas? Ang salitang yan mula sa mga basuram tulad nyo ay nakakainsulto sa batas. Nung nasa barko kayo at nagpatapon ng bangkay, bakit di nyo binanggit ang batas? Hello? Manager Ramon? Tulong! May nagpapanggap na Pangulo ng kumpanya sa Pantalan! At
Sinaktan pa ang inyong itinalagang manager ng sanggay. Punta na kayo! Ano? Sobra na to. Nagpapanggap na Pangulo. At sinaktan pa ang tao ko. Hintayin niyo ako. Papunta na ako. Parating na si Manager Ramon. Ang lakas ng loob nyo. Maghintay kayo. Payo ko sa inyo, lumuhod na kayo at umamin. Kung hindi, pagdating ni Manager Ramon, titiyakin kong hindi na kayo makakita ng bukas. Sige. Tingnan natin ngayon kung sino ba talaga ang di makikita ang bukas. Sino yan? Sinong nangangahas sa Maynala na galawin ang tao ng BUM? Manager Ramon, siya po! Itong bata po! Nagpapanggap siyang pangulo ng kumpanya! Binugbog pa niya ang inyong general manager! Kailangan niyo po kaming ipagtanggol! Siya po! Turuan niyo po siya ng leksyon! Enrico, di ko sila kilala. Manager Ramon, nagkakamali ka ba? Artista lang yan. Anong karapatan mo? Hangga! Kaya ang Pangulo ng BUM! Napagalitan mo si Enrico. Gusto mong ipakain sa pating! Anak, ikaw ba talaga ang Pangulo ng Samahang BUM? Ma, totoo po. Imposible! Hindi to maaari! Paano siya magiging pangulo ng samahang BUM? Ang bata niya. Hindi, imposibleng ikaw ang pangulo ng samahang BUM. Ang yabang nyo, mga manager daw ng BUM. Pero di nyo man lang alam ang info. Napapatawa ba kayo? Ha? Ang dating chairman, mahigit 50 na. Wala siyang anak. Dahil sa inyo, tinulak niyo ako sa dagat noon. Nakaligtas ako. At inampun ako ng dating chairman. Naalala ko na. Kayong dalawang hayop. Tinulak niyo ako sa dagat. Sa mundong ito, walang sikreto. Ang kasamaan ninyo ay malalaman din ng lahat. Nahanap ko na ang ebidensya ng pagtatangka ninyo sa buhay ko, mga taksil. Maghantay kayo sa kulungan habang buhay. Tingnan nyo! Siya ang pangulo ng samahang BUM! Isang gangster! Pinatay niya ang 5 taong anak ko at pinalayas pa ang asawa ko! Ngayon, gusto ba kaming ubusin? Wala na ba katarungan? Narinig mo? Sabi niya, pinatay niya ang anak niya. Siya pala ang pangulo ng samahang BUM? Diyos ko, basta-basta lang yung pinapatay ang tao. Dahan-dahan lang. Siyang pinakamayaman. Wala ka bang narinig ng chismis? Sa pagsismis sa kanya, baka mawalan ka ng gana mabuhay. Bakit matatakot? Sasabihin ko pa nga, pinakamayaman daw. Para sa akin, isa lang siyang halimaw. Enrico, di ba't mayaman ka at makapangyarihan? Hindi ba't pinakamayaman ka? Ngayon, tingnan natin kung mapipigilan mo ang bibig ng lahat. Anong alam ninyo? Nagkakalat lang kayo ng chismis! Nang babae si Renato Ilagan habang kasal. May kabit siya't anak sa labas. Para iligtas ang anak niya sa labas, 3 taon niya ako pinainom ng bawan na gamot. Gusto niya ang atay ko para sa anak niya sa labas. At itatapon ng bangkay ko sa dagat. Diyos ko, nakakatakot! Paano maging ganyan kasama ang tao? Ito, totoo ba to? Hayok kang Renato Ilagan! Binigyan mo ko ng malaking insurance para pagtakpan ang pagpapalunod sa akin at para agawin ang kumpanya ko.
Ngayong nabuking na, ako pa ang sinisisi mo. Akala mo ba sa lahat ng to, wala akong ebidensya? Hayop ka! Sinungaling ka! Sige, ilabas mo ang ebidensya. Kung wala, puro salita lang yan. Sisinungaling ka sa akin. May ebidensya kami. Hayop ka! Sinungaling ka! Ha? Sige, ipakita mo ang ebidensya! Walang ebidensya. Puro salita lang! Gusto mo kong siraan? May ebidensya kami. Ginong Ilagan, Ginang Ilagan, pinaghihinalaang lumaba kayo sa International Maritime Law at sa batas ng bansa. Kasama rito ang sadyang pagpatay, ilegal na pagkulong at pagpaplano ng pagpatay. Maraming kaso. Sa ngalan ng batas, inaresto ko na kayo. Ma, huwag kang matakot. Nag-report na ako sa pulis. Imposible. Imposible talaga. Wala kayong ebidensya. Yung CCTV sa barko, binura ko na lahat. Paano kayo nakakuha ng ebidensya? Abogado, ipakita mo sa kanya ang ebidensya. Ito ang ebidensya na hinahanap mo. Akala mo ba dahil binura mo ang CCTV, ay ligtas ka na? Marami akong paraan. Kalat ka rin! Huwag, Ate Maria, para sa ating pagkakaibigan, palagpasin mo na to. Nagkamali po talaga ako. Enrico, nagkamali ako. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Enrico! Mario, tulong! Hindi ko kalain. Sa BUM Group, may mga taong tulad ninyo na nagpapalabag ng katotohanan at sumisira sa kumpanya at sa pangalan ko. Sabihan lang HR, tanggalin agad ang dalawang to at i-blacklist sila sa industriya. Sa loob ng kalahating oras, ayoko nang makita sila sa Maynila. Opo, Enrico. Enrico, nagkamali ako. Enrico! Maawa na po kayo! Enrico! Patawarin niyo na po ako, Enrico! Ang Pamilya Dalisay Corp ay kailangang maglinis na rin. Aling Maria, nagkamali po talaga ako. Nagkamali po ako. Nabulag lang po kami. Nagpadala lang po sa tukso. Tama po. Kayong dalawa, tanggal na kayo simula ngayon. Ang Pamilya Dalisay Corp ayaw namin ng mga traidor at balimbing. Tara na. Ma, tikman niyo po. Natutunan ko to sa pinakamagaling na nutritionist sa bansa. Para po to sa kalusugan niyo. Kamusta po? Masarap. Basta't gawa ng anak ko, masarap. Mabuting balita po, Ali Maria. Mula nang alisan niyo ang mga traidor sa kumpanya at sa tulong ng samaang BUM, ang stock ng Pamilya Dalisay Corporation ay tumaas kahit sa kabila na trend. Biglang tumaas ng 10%. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Ang samahang BUM, binigyan ba niyo ang kumpanya ko ng malaking puhunan? Hindi mo naman kailangang gawin yan. Kaya ng kumpanya ko. Ma, anak niyo po ako. Ang lahat ng meron ako at lahat ng kaya kong gawin ay para sa inyo. Mahigit 10 taon, kitang ginanap. Ngayon, gusto ko nang bigyan ka ng lahat ng pinakamahusay. Napala, may balita ang abogado, sina Renato at Stella Ilagan. Dahil sa maraming paglabag sa batas, ihahatol na ng bitay. Sabi pa ng abogado, hanggang ngayon, si Renato Ilagan ay nagwawala pa rin sa kulungan. Gusto ka raw niya makita. Gusto kanyang gamitin ang usaping pamilya para itago ang kanyang sala. Patuloy pa rin nag-aapela. Ang tanga talaga.
Ang kasal ay hindi kailanman naging takip sa krimen. Ang batas ay hinding-hindi magpapadala sa masasama. Walang makakatakas sa batas. Baka matagalan ng hustisya, pero hinding-hindi ito mawawala.